Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Lacey Eckhart na isang 20 years old ay isang mahiyain ngunit mahusay na artist. Nakatira siya sa Somerset, Pennsylvania at kilala siya sa pagiging mapagmahal sa kalikasan at dedikasyon sa pagpipinta. Siya ay isang pamilyar na mukha sa mga lokal na kaganapan sa sining, lalo na sa Downtown Gallery kung saan ipinapakita niya ang kanyang mga landscape paintings. Malapit siya sa kanyang pamilya at ang kanyang amang si Tom Eckhart ay isang sheriff sa Somerset at ito ang kanyang pinakamalaking taga-suporta at idolo. Palaging ipinagmamalaki ni Lacey ang trabaho ng kanyang ama sa kanyang mga kaibigan at kung gaano niya hinahangaan ang malakas na moral nito at ang dedikasyon sa pagpapanatiling ligtas ang kanilang bayan. Kamakailan lamang ay nakakuha ng atensyon si Lacey sa pamamagitan ng kanyang likhang sining at ang lapis niyang ikinakulat ay nakuha niya ang atensyon ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kanilang bayan, si Judge Jerry Blackwood. Si Judge Jerry Blackwood ay isang 53 years old na hukom ng distrito. Kilala siya sa Somerset sa kanyang kagandahan at impluwensya. Ngunit sa mga nakakakilala sa kanya ng husto ay alam nila ang kanyang mas madilim na pagkatao. Si Blackwood ay may reputasyon sa pagiging mapagmataas at hindi tumitigil kapag gusto niya ang isang bakay, lalo na kapag tungkol sa pagtatalik. At sa kasong ito ay si Lacey ang kanyang target. Unang nakilala ni Lacey si Judge Blackwood noong unang bahagi ng 2014 sa isang fundraiser na ginanap sa Somerset Civic Center. Ipinakita niya ang kanyang sining at ang judge na halos doble ang edad kay Lacey ay agad na naakit sa kanya. Nagsimula sila sa simpleng pag-uusap at mabilis na naging porsigido si Blackwood na mapalapit sa dalaga. Halos araw-araw niya itong binibisita sa studio na nirerentahan ni Lacey. Pinaulanan niya ito ng mga papuri tungkol sa kanyang trabaho. At sa paglipas ng panahon ay nag-alok si Blackwood sa dalaga na maaari niyang tulungan si Lacey na isulong ang kanyang karera sa sining sa pamamagitan ng mga potensyal na scholarships at pagpopondo kapalit ng pagtatalik. Sa una ay natutuwa si Lacey ngunit hindi komportable. Madalas niyang tinatanggihan ang mga pagpupumilit ni Blackwood. Umaasang mawawala nito ng interes sa kanya. Pero porsigido si Blackwood at dose-dose ng beses niyang tinatawagan si Lacey sa kalagitnaan ng gabi. Nagpapadala ng mga bulaklak sa kanyang apartment at minsan ay inaanyayahan pa siya sa isang pribadong hapunan sa isang high-end na restaurant. Ngunit magalang niya itong tinanggihan. Pero parang mas tila lumala lamang ang pagpupursige ni Blackwood. Ipinagtapat ni Lacey sa kanyang matalik na kaibigang si Tracy Wheeler ang interes ng judge at sinabing nagpapagabag ito sa kanya at hindi siya sigurado kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Dahil sa kanyang kapangyarihan at impluwensya, sa wakas noong June 23, 2014, ilang araw lamang bago siya mawala, bumigay si Lacey. Nagkita sila sa opisina ni Blackwood kung saan nais nitong makipagtalik sa kanya na kalaunan ay nagtagumpay si Blackwood sa kanyang gusto. Nagtalik ang dalawa sa makintab na mesa ng opisina ni Blackwood. Pagkatapos ay agad na nakaramdam ng pagsisisi si Lacey. Napagtanto niyang nahuli siya sa bitag ng judge. Kinwestiyon niya ang kanyang desisyon at ito ay nagpabigat sa kanyang isipan. At ang pangyayaring ito ay ang simula ng kanyang katapusan. Noong June 29, 2014, natuklasan ang bangkay ni Lacey Eckhart sa kanyang apartment sa Somerset. Ang tawag ay ginawa ni Mary Chapselinsky bandang 6:23 ng umaga. Si Chapselinsky ang naglilinis ng apartment 2 beses sa isang linggo. Nang buksan niya ang pinto upang simulan ang paglilinis, napansin niyang tahimik ang apartment. Walang ingay mula sa karaniwang ginagawa ni Lacey sa umaga. Nang tawagin niya si Lacey, hindi niya natanggap ang sagot. Kaya nagpasya siyang tingnan ng banyo. Doon nakita niya ang hubot-hubad
Nawala ng buhay na katawan ni Lacey. May malalalim na mga saksak sa dibdib, humalo na ang dugo sa tubig, at para bang may umayos sa mga bagay. At wala sa mga personalized na gamit na Lacey ang nagalaw. Nanginginig na tumakbo si Chops Alinsky palabas habang sinusubukang iproseso ang nangyari. Nang makarating siya sa sala, agad siyang tumawag sa 911. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang Somerset Police sa pinangyarihan. Mabilis na kumilos ang team sa pag-set up ng isang perimeter sa paligid ng apartment ni Lacey. Habang ang mga lokal na reporter mula sa Somerset ay nagtipon sa labas, umaasa makakuha ng anumang mga detalye mula sa mga pulis. Nang sinuri ng pulisya ang eksena, napansin nila na ito ay isang hindi tipikal na break-in. Ang mga kandado ng pinto ay buo. Walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok at wala sa mga mahahalagang bagay ni Lacey ang nawawala. Ang kanyang pitaka at cellphone ay nasa mismong lugar kung saan niya karaniwang itinatago ang mga ito. Ang tanging sinyalis ng karahasan ay nasa banyo. Ngunit kakaiba ang ayos nito. Para bang may nagplano na magmukhang random ang pag-ataking ito. Si Chops Alinsky ay halatang nanginginig. Habang ikinukwento niya sa mga pulis ang kanyang nakita sa apartment, natatatak sa kanyang isipan habang buhay. Mabilis na dumating ang mga pulis sa pinangyarihan bandang 7:00 ng umaga. Pinangunahan ni Detective Sam Reynolds ang investigasyon kasama ang officer na si Julie Hartman at ang forensic specialist na si Ethel Chu sa kanyang tabi. Si Reynolds na kilala sa pagiging methodical at matalas na mata ay determinadong lutasin ang nangyari. Pagpasok niya sa banyo ay agad niyang nakita ang kalupitan ng nangyari. Ngunit ang lahat ng bagay sa paligid ay tila kakaibang hindi nagalaw. Hindi ito tipikal na eksena ng krimen. Ito ay nakakabahalang halos perpekto. Ang forensic specialist na si Ethel Chu na mula sa Pittsburgh ay sinimulan ng mabuti ang kanyang pagsusuri. Kumuha ng mga fingerprints sa mga ipapaw at naghahanap ng anumang bakas ng ebidensya na maaaring naiwan ng salarin. Ngunit wala silang nakuhang malinaw na bakas. Ito ay nagmumungkahi ng isang sinadyang pagtatangka ng salarin upang burahin ang kanilang bakas. Si Detective Reynolds ay nagtala sa bawat detalye. Tiniting ng mabuti ang pagkakaayos ng mga bagay sa banyo. Ang makeup kit, hairbrush at mga personal na gamit ni Lacey ay parang hindi nagalaw. At ang kanyang mobile phone ay nakalagay ng maayos sa counter na naghahayag na hindi isang pagnanakaw ang motibo ng gumawa ng krimen. Bukod pa rito, nalaman nila na walang sexual na nangyari sa biktima, kaya inalis nila ang sexual na motibo sa krimen. Gamit ang isang forensic camera, nakuhanan ni Chu ang bawat anggulo ng panyo. Gumamit siya ng alternatibong pinagmumula ng ilaw upang maghanap ng mga likido sa katawan o iba pang mga nakatagong bakas. Samantala, ang officer na si Hartman ay nakipag-usap kay Mary Chaplinsky, ang kasambahay na nakadiskubre sa bangkay. Napansin ni Detective Reynolds ang nanginginig niyang mga kamay at ang pagkabigla ay makikita pa rin sa kanyang mga mata at nauunawaan niya na ang eksenang ito ay mananatili sa kanya. Habang inutusan niya ang team na maghanap ng anumang ebidensya malapit sa pasukan at mga bintana. Ang kakulangan ng sapilitang pagpasok ay nagmumungkahi na maaaring kilala ni Lacey ang salarin. Alam ni Reynolds na nahaharap sila sa isang komplikadong kaso. Ang organisadong nature ng krimen ay nagpapahiwatig ng isang taong may karanasan o pamilyar sa mga gawain ni Lacey. Si Judge Jerry Blackwood, 53, ay ang pinakarespetadong district judge ng Somerset na kilala sa kanyang malakas na legal na pag-iisip at matatag na kamay sa courtroom. Ngunit sa likod ng kanyang kilalang reputasyon ay may madilim na bahagi na nakatago sa loob ng mahigit 1 taon. Si Blackwood ay may relasyon kay Lacey Eckhart. Pagkatapos ng krimen kay Lacey, ang mga pulis ay nagsimulang matuklasan ang mga nakakabagabag na detalye tungkol sa pagkakasangkot ni Blackwood sa kanya. Habang hinahalughog nila ang kanyang opisina, natuklasan nila ang isang serye ng mga nakatagong recordings
ng mga pribadong pag-uusap sa pagitan nila ni Lacey. Natagpuan din ng mga investigador ang ilang mga personal na litrato ni Lacey na kinuna na hindi niya nalalaman. Ito ay nagsiwalat sa nakakagambalang pagkahumaling ni Judge, ngunit ang pinaka nakakagulat na discovery ay ang isang kamakailang entry sa journal at tahasang mga larawan mula sa isang gabi bago nangyari ang krimen. Sa pagtatanong ng pulisya na panatili ni Blackwood ang isang kalmadong kilos, ngunit nagpakita ng mga palatandaan ng nerbiyos, habang ang mga investigador ay nagsusuri ng mas malalim sa kanyang relasyon kay Lacey. Bagamat itinanggi niya ang pagkakasangkot sa krimen, hindi niya maipaliwanag ang mga nakitang pag-record at mga larawan na nag-iwan sa mga investigador na maghinala sa kanya. Si Sheriff Tom Eckert, 58, ay isang iginagalang na figura sa Somerset, isang matatag na konserbatibong presensya sa komunidad, nakilala sa kanyang tanyag na paninindigan sa batas at kautusan. Nilinaw ni Eckert na naniniwala siya sa mahigpit na sentencing at traditional values. Nang tanungin ng mga investigador, hindi siya nagpigil sa kanyang mga opinyon tungkol kay Judge Blackwood, na inilarawan niya bilang isang crime liberal at isang taong masyadong madaling magpalaya sa mga kriminal. Ang tunggalian sa politika at profesional na ito ay tumindi lamang sa mga nakalipas na taon, kung saan ang parehong lalaki ay ang humahawak ng mataas na posisyon sa tungkulin sa Somerset. Ayon sa mga saksi, ang dalawang lalaki ay nagpapaligsahan din para sa romantikong pagmamahal ng mga kabataang babae sa paligid ng bayan. Si Sheriff Eckert at Judge Blackwood ay parehong kilalang public figure at pareho silang kilala na madalas makihalubilo sa mga lokal na establishmento, mula sa mga dinner events hanggang sa mga pribadong party sa Somerset Country Club. Bagamat ang reputasyon ng dalawa sa bagay na ito ay hindi na ipahayag ng malawakan, alam ng komunidad ang kanilang mga panliligaw at sa ilang mga lupon ay hindi lihim ang interes nila sa mga lokal na kababaihan. Gayunpaman, hindi pwedeng baliwalain ng mga pulis ang tunggalian ng dalawa dahil baka ito ang dahilan kung bakit natapos ang buhay ni Lacey. Noong July 2, 2014, ang mga investigador ay nagtatrabaho ng overtime sa Somerset Country Courthouse. Natuklasan nila ang isang nakakagulat na piraso ng ebidensya na kapansin-pansing magbabago sa takbo ng investigasyon. Si Julie Hartman ang nagsisiyasat sa mga file ni Judge Jerry Blackwood ay napansin niya ang isang maliit na flash drive na walang marka na nakalagay sa pagitan ng mga stock ng mga dokumento ng kaso. Na-curious, isinagsak niya ito sa isang laptop para malaman ang laman nito. Ang nakita ng mga investigador ay ang tahasang sexual na video footage ni Blackwood at Lacey na nagpapatunay sa mga chismis ng kanilang sexual na relasyon. Ngunit ang talagang nakakuha ng atensyon ng mga investigador ay ang mga clip ni Blackwood. Sinabi niyang kung hindi dahil sa kanya ay hindi makakakuha ng art grant si Lacey. Kaya naisip ng mga investigador na ginamit ni Blackwood ang kanyang posisyon upang manipulahin si Lacey. Bilang karagdagan, natuklasan ng mga pulis ang nakakagambalang mga detalye tungkol sa nakaraan ni Judge Blackwood. Habang mas pinalalim nila ang paghuhukay sa kanyang relasyon kay Lacey, natuklasan nila na hindi lamang si Lacey ang naging biktima ng kanyang kinahuhumalingan. Si Blackwood, na isang iginagalang na judge sa lokal na komunidad, ay nagkaroon ng nakakabahalang kasaysayan ng pag-target sa mga batang mga babae. Kadalasang ginagamit niya ang kanyang posisyon at kapangyarihan upang manipulahin at kontrolin sila. Sinimulan ng mga investigador na interbyuhin ang mga kababaihan na dating nasangkot sa landas ni Blackwood at nalaman nila na marami ang nakaranas ng mga katulad ng ginagawa niya kay Lacey. Marami sa kanila ang nagulat na hindi sila komportable sa matinding atensyon na ipinapakita ng judge sa kanila. Ang ilan ay naglalarawan pa ng mga insidente kung saan sila ay na-stalk o naharas matapos tanggihan nila ang pagpupumilit ng judge sa kanila. Ang gawin ni Blackwood ay halos hindi napapansin ng publiko.
na nakatago sa ilalim ng kanyang reputasyon bilang isang kilalang miyembro ng komunidad. Natuklasan ng mga pulis na ginamit niya ang kanyang otoridad at kapangyarihan para pagtakpan ang kanyang mga aksyon, dahilan para matakot ang kanyang mga biktimang magsalita. Habang nagbubukas ang investigasyon noong unang bahagi ng July 2014, nakatanggap ang mga investigador ng tip na nagbunsod sa kanila na suriing mabuti ang isang bagong suspect. Ang matagal ng kaibigan ni Lacey na si Tracy Wheeler ay natuklasan nila na ito ay ang dati niyang kasintahan. Si Tracy, isang 26 years old na artist na may koneksyon kay Judge Jerry Blackwood at Sheriff Tom Eckhart, ay naging isang taong pinaghihinalaan ng mga investigador. Nang matuklasan ng mga pulis ang kanyang komplikadong pagkakasangkot sa parehong mga lalaki, ang personal na buhay ni Tracy ay naging mas magulo kaysa sa mga pangunahing tauhan sa buhay ni Lacey. Sa pamamagitan ng mga panayam sa mga lokal na miyembro ng komunidad, nalaman ng mga investigador na si Tracy ay nakipagtalik kay Lacey sa loob ng ilang buwan bago sila naghiwalay. Ang breakup ay naiulat na mahirap para kay Tracy, lalo na't si Lacey ay naka-move on na at nakikipag-ugnayan kay Judge Blackwood. Ang mga koneksyon ni Tracy sa parehong judge at sheriff ay nagbigay daan sa hindi inaasahang direksyon ng pagsisiyasat. Gayunpaman, ang pinaka nakakagulat na twist ay dumating nang si Tracy ay dinala para sa pagtatanong noong July 6. Sa panahon ng interogasyon ng pulis na si Julie Hartman, napansin niyang si Tracy ay buntis. Nang tanungin kung sino ang ama, nagbigay si Tracy ng nakakagulat na sagot. Maaaring ang ama ay si Judge o kaya ay si Sheriff o kaya ay ibang tao. Ang pagkahayag na ito ay nagdulot ng higit na pagkagulo ng kaso dahil itinampok nito ang malalim at gusot na relasyon sa paligid ng pagkawala ni Lacey. Ang pagbubuntis ay nagdala ng mga bagong katanungan, lalo na't sa sagot ni Tracy. Nakakita ang mga investigador ng ebidensya na si Tracy ay nagsiselos sa relasyon ni Lacey sa judge na si Blackwood. Ang mga pahayag ng saksi at palitan ng text messages sa pagitan ni Tracy at Lacey ay nagsiwalat ng galit ni Tracy tungkol sa paglipat ng atensyon ni Lacey mula sa kanya. Sa isang mensahe, binalaan ni Tracy si Lacey na si Blackwood ay hinding-hindi magiging totoo sa kanya at gagamitin lang siya para sa pagkikipagtalik tulad ng paggamit nito sa iba. Natuklasan din ng mga investigador ang isang draft na email sa computer ni Tracy na nagpapahiwatig ng kanyang pagkadismaya sa ugali ni Lacey. Naisip ng mga investigador na ang pagsiselos ni Tracy at ang pressure ng kanyang pagbubuntis ay ang nagtulak sa kanya upang saktan si Lacey sa isang desperadong pagtatangka na mabawi ang kontrol sa kanyang buhay. Ang mga paghahayag ay nagdagdag ng bagong layer sa kaso. Muling sinuri ng mga investigador ang bawat detalye ng pagkikipag-ugnayan ni Lacey kay Tracy, Judge Blackwood at Sheriff Eckhart na may parehong koneksyon at potensyal na motibo. Pinatindi ng mga investigador ang kanilang pagtuon kay Tracy sa paniniwalang hawak ng kanyang mga nakaraang relasyon ang susi sa pagkalutas sa pagkawala ni Lacey. Habang ang mga pulis ay naghuhukay ng mas malalim sa buhay ni Tracy Wheeler, noong July 8, 2014, ang pagsisiyasat ay tumama sa isang pambihirang tagumpay. Si Tracy ay hindi lamang nakikipagtalik sa judge na si Blackwood at Sheriff Eckhart, ngunit ang kanyang masalimuot na kasaysayan kay Lacey ay nagpahayag ng malalim na galit at pagsiselos. Ang mga ebidensyang nakalap mula sa mga text messages at testimonya ng mga saksi ay nagpinta ng isang larawan ng isang taong nakakaramdam ng pagtataksil at nasaktan. Ayon kay Tracy sa isang panayam, ay nagtakda siya ng isang panahon upang magkita sila ni Lacey sa apartment nito upang kumprontahin tungkol sa relasyon nito sa judge at ipaalam kung gaano siya nasaktan sa pagtataksil nito sa kanya. Inamin ni Tracy na pagdating niya sa pintuan ni Lacey, ang tumatakbo sa kanyang isipan ay galit at selos. Habang nagsimulang mag-usap ang dalawa, ay mabilis na nauwi sa pagtatalo ang usapan. Ayon sa salaysay ni Tracy, ang pagtatalo ay lalong uminit sa loob ng 1 minuto. Habang ang mga emosyon ay tumaas, si
Si Tracy ay nawalan ng kontrol. Sa sobrang galit ay dumukot siya ng isang mabigat na salamin at hinampas niya ito. Bumagsak si Lacey sa sahig at muli niya itong inatake. Si Tracy ay desperado na patahimikin si Lacey. Pagkatapos ng kanyang brutal na ginawa, sinabi ni Tracy na nakaramdam siya ng kakaibang halo ng kasiyahan at takot sa kanyang ginawa. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at iniwan niya ang kanyang mga damit na may mancha ng dugo sa isang dumpster sa likod ng isang lokal na Walmart. Nakita din ang footage ng security camera na si Tracy ay malapit sa apartment ni Lacey noong gabi ng krimen na sumasalungat sa alibay niya noon. Bukod pa rito, natagpuan din nila ang ginamit na pagtapos kay Lacey na may mga fingerprints pa rin ni Tracy sa pinangyarihan. Nang sa wakas ay arestuhin ng mga investigador si Tracy noong July 10, nagmukha siyang masungit, ngunit ang bigat ng kanyang aksyon ay tila bumaon na sa kanya. Sa panahon ng interogasyon, nabasag ang kumpiyansa ni Tracy. Nang mapagtanto niya na ang kanyang kwento ay nahulog sa ilalim ng pagsisiyasat, ang pag-aresto ay naging headline na balita sa mga lokal na istasyon sa Somerset. Sa istasyon ng pulisya nawala ang katapangan ni Tracy at napalitan ito ng pagsisisi. Nang maglaon ay umamin siya sa krimen na nagbibigay ng mga detalye na tanging ang gumawa lamang ang nakakaalam. Ang pag-aresto kay Tracy Wheeler ay hindi lamang nagsara ng kaso, ngunit gumulat din sa mahigpit na komunidad na minsan ay ang tingin sa kanya ay isang tahimik na artist. Nang sa wakas ay nalutas na ang kaso, naglabas ang pulisya ng mga pahayag upang tiyakin sa publiko na naihatid na ang hustisya. Sa panahon ng kanyang paglilitis noong March 2016, ginulat ng team ng depensa ni Tracy Wheeler ang korte sa isang hindi kinaugalian na argumento. Ginamit ng kanyang abogado na si Gloria Fremont na ang selos at kasunod ng mga aksyon ni Tracy ay naiimpluwensyahan ng isang kultura na pinipilit ang mga kababaihan na makipagkompetensya para sa atensyon ng mga lalaki. Sinasabing ang matinding panlipunang panggigipit ay ang tunay na salarin sa malagim na katapusan ni Lacey Eckhart. Sa kanyang panimulang pahayag, inilarawan ni Fremont na si Tracy bilang isang mahusay ngunit problemadong artist. Iminungkahi ng argumento ni Fremont na ang relasyon ni Tracy kay Sheriff Eckhart at Judge Blackwood ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal, ngunit naiimpluwensyahan din ng panlipunan at propesyonal na mga panggigipit upang umangkop sa mga makapangyarihang lalaki. Ito ay isang kultura na nagtutulak sa mga kababaihan na madama na sila ay mahalaga lamang kapag konektado sa isang lalaking may kapangyarihan. Sinabi ni Fremont sa hurado na ang kultura ay nagpaikot sa paninibugho ni Tracy sa kawalan ng pag-asa at sa huli ay karahasan. Gayunpaman, ibinasura ni Prosecutor Thomas Reed ang linyang ito ng depensa bilang isang desperadong pagtatangka upang maiwasan ang pananagutan. Nakipagtalo si Reed na ang mga aksyon ni Tracy Wheeler ay sinadya at kalkulado na hinimok ng matinding paninibugho at sama ng loob, hindi ng panggigipit ng lipunan. Pinili ni Miss Wheeler na saktan ng isang tao dahil sa personal na puot. Matibay na sinabi ni Reed na hindi ito kasalanan ng lipunan. Ito ay isang pagpipilian na ginawa niya. Binigyang diin niya ang pinag-isipang katangian ng kanyang krimen na itinuro ang katibayan ng kanyang pagmamanipula at ang kanyang matagal na paninibugho kay Lacey. Pagkatapos ng mga linggo ng patotoo, kabilang ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya na naglalarawan ng maigting na relasyon sa pagitan ni Tracy at Lacey at ng dalawang lalaki, ang hurado ay nag-deliberate sa loob ng 3 araw. Noong March 24, 2016, ibinigay nila ang hatol na guilty ng ikalawang antas ng pagtapos. Ipinataw ng hukom ang sentensyang 25 years sa bilangguan nang walang posibilidad ng parol. Tahimik ang silid ng hukuman habang binabasa ang hatol. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang kwento. Sa kulungan, isinilang ni Tracy ang isang anak na babae na pinangalanan niyang Lacey, kasunod ng babaeng kanyang tinapos. Inaasahan niya na sa pagkakaroon ng isang anak ay maaari niyang ayusin ang kanyang mga nasira. Ngunit ang katotohanan ng kanyang sitwasyon ay mabilis na naganap sa bilangguan.
natagpuan ni Tracy ang kanyang sariling nag-iisa kasama ang kanyang anak na babae sa isang malamig na bilangguan. Shoutout po kay Simeon Dexter Yusay na nanonood from Arizona. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.